At ito na po yung karugtong ng ating kwento, yung mga nagtatanong about sa akin sa pagpunta ng abroad, paano tayo nakapag-abroad, at paano tayo nakapag trabaho dito at anong trabaho natin at kung ano yung mga na-invest natin. Nag-aral ako ng TESDA pagkatapos kong mag-aral ng TESDA ng 2 buwan mahigit. Napagdesisyonan ko na mag-apply ako ng cleaner dito sa Saudi Arabia. Cleaner munang in-applyan natin. Tapos, nung nag-apply tayo ng cleaner noong mga panahon na yon, bali na uso kasi yung pagtatrabaho sa mga massage. Yun nga lang, kailangan kahit paano meron kang alam o may experience ka. Hindi pupunta ka lang sa Saudi na magmamassage ka lang ng gusto mo lang kasi mapapahama ka talaga, lalo na kapag hindi ka sanay. So, nag-apply na tayo at nagtrabaho tayo ng cleaner. At mga 2 linggo pa lang tayo nakapag-stay dito, naghanap na tayo ng part-time natin na magtrabaho at maglinis sa hotel. Although, meron namang mga ibang on-call, nag-try ako sa mga on-call, kaya lang 50 riyal, isipin nyo 50 riyal, magkano noong panahon na yon. Ngayon, kano ang palitan? 15 riyal. Kung may 50 riyal ka, may 750 ka. Isang araw yan, pero buong araw ka naman naglilinis. 8 oras o halos 10 oras naglilinis kami ng malaking bahay, 7 lang kami. Talagang no choice kami, isang kainan lang ginagawa, halos wala kaming merienda. Hindi katulad sa Pilipinas, pag nagtrabaho ka, kailangan pang may oras ng pahinga, may oras pa ng merienda, may oras pa ng tulog kahit paano, 1 oras. Pero dito hindi, depende na lang sa amo na mapupuntahan mo. Kaya nung mga panahon na yon na nag-part-time tayo ng saglit, may nagyaya sa akin na mag-try ako na magtrabaho sa isang massage. Doon na nag-umpisa na nagtrabaho tayo sa massage, palibasa kahit paano meron lang tayong konting alam ng mga panahon na yon. At hanggang sa na-develop ako, pinocus ko talaga. Halos tinatanggihan ako ng mga customer noon kasi nga malaki tayo, mataba, bukod sa mataba, maitim. Tapos, siyempre, ang hinahanap nila minsan yung may mga dating, may mga itsura, yung mga panahon na yun noon. Although, kainitan din na may mga balbas noon, hulihan, lalo na yung mga baladiya o tinatawag na Ministry of Health, medyo nila noon, kahigpitan, kaya medyo maingat kami ng mga panahon na yon. Kaya dumating talaga yung time na nakapagtrabaho na tayo ng massage, alos sa isang kwarto naman na tinutuluyan namin na part-time lang namin yung massage nung panahon na yun eh. Tapos, nung nakatuloy kami sa isang bahay, yung tinutuluyan namin na accommodation sa company namin bilang housekeeping, ano naman, parang dati siyang kulungan ng mga baliw. Ngayon, ginawa na siya ng accommodation, pero maganda na, ginawa na siya accommodation, tinanggal na yung mga kulungan doon, ginawa na talaga siya tutuluyan namin, at may mga double deck na, doon kami natutulog, maayos naman, maganda naman ang suporta ng company namin. Alam nyo ba mga katito-katita, nag-umpisa ako sa 400 riyal lang na sahod ng mga panahon noon. Yung 400 riyal, malaki na yon. Kumbaga nasa 6,000 pesos. Tapos 200 riyal yung allowance namin, bali 800 yung nakukuha, 600 yung nakukuha namin. Bali pumapatak ang sahod namin noon, nasa 9,000 pesos lang. Tinanggap namin yon kasi uso naman ng part-time. Kapag nagka-problema, nagkahulihan, tukunin ka naman ng company mo. Nung mga panahon namin noon, marami na akong company na napasukan kasi tinatapos ko naman ang kontrata, hindi ako umaalis. Dumating din yung time na talagang hindi ko na rin nakaya dahil 2 ang trabaho ko. Bisan 3 pa kasi naglilinis ako ng mga sasakyan ng mga general. Ginagawa ko yon kasi nga pinayagan ako pumasok ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Pagdating ng alas 8 ng umaga, di ba, bawal dapat lumabas kasi nga hawak pa rin kami ng agency. Pero walang magawa yung agency kasi nga mataas yung katungkulan ng taong nililinisan ko ng opisina. Pinakamataas siya eh, kaya siya ang mismo nag-authorize na magtrabaho ako sa labas. Hindi naman, kumbaga, tapos naman ang trabaho ko, wala nang problema. Ang ginagawa ko noon habang nililinisan ko mga sasakyan ng mga ibang boss, mga general, ang ginagawa ko, nagyayaya ako ng ibang lahi na tumulong sa akin maglinis. Ako sa loob ng mga sasakyan para walang mawala at sila lahat sa labas. Ngayon, ang ginagawa ko, binibigyan ko na lang sila. Minsan, hindi ako nahingi doon sa mga nililinis ako ng sasakyan. Minsan, libre. Pero sadyang mabait talaga ang tadhana dahil nga nakikita nila na naglilinis ako. Ang ginagawa nila, binibigyan ako ng pabor. Naglalagay sila ng pera sa lamesa pero hindi ko ginagalaw.
hanggat dumating yung time na sinabihan ako na para sa'yo talaga yan. Kaya kayo, pag naglilinis kayo, mag-ingat kayo kahit anong trabaho dito sa Saudi Arabia, lalo na may mga pera kayong nakikita o nakakalat, iwasan nyo damputin agad, huwag nyo kunin, hayaan nyo ilagay sa lamesa nila, lalo na kung nasa loob yan ng lagayan o nasa loob ng lugar kung saan kayo naglilinis, mag-ingat po tayo kasi napakahigpit at napakahirap po ang makasuhan ng pagnanakaw dito sa Saudi Arabia. Kaya yan ang aking naging kwento. Marami pa tayong makukwento sa inyo sa mga nangyari sa akin bilang massage therapy. Isa na po akong massage therapy dito na nag-umpisa ako sa housekeeping noong mga panahon na yon. Pero ang kagandahan lang naman noon, kahit housekeeping ako, nagpa-part-time na ako ng massage hanggang nasanay ako, umabot na tayo ng 17 years sa pagmamasahe. Maganda at tuloy-tuloy lang ating kwento. Abangan nyo ang part 3. Salamat. God bless you all. Bye.